di ako makatulog ng ilang araw. Nung ano kasi, nung before ako maging kalingap, nasa may Laguna ako nun. Pinagpaplano ko na yun talaga magpaibang bansa nun. Kung may asawa na ako, pastor, kasal kami, may dalawa na kaming anak nun. Tapos, sumama ako sa iba. Nalugmok ako, no? Naranasan ko yung yung nag-apply ka tapos hindi ka tinanggap. Ano ang isang desisyon na masaya ka na hindi mo ginawa, knowing kung ano yung buhay mo ngayon? Nung ano kasi, nung before ako maging kalingap, nasa may Laguna ako nun. Pinagpaplano ko na yun talaga magpaibang bansa nun. Kaya kaso lang, habang inaayos ko yung mga papeles, para nagka-problema sa sa medical. Kasi yung sa mata ko, may defect. Parang colorblind ako eh. Oo. Kulang talaga. Oo nga. Nakikita ko, pero yung mga pag nagkadirikita na, mahirap na identify. Tapos ay pag ganun, sobra parang severe yung sa kanila pagka ganun klase, Mahirap yung ganun. Tapos ay dinaan, ang hinado ako nun, para akong na-shock ako biglang, parang normal naman sa akin lahat Malalaman mo na lang biglang ganun. Tapos pagka uwi na lang ako dito. Tapos noon, tambay ako dito isang taon, nagre-review na lang ako at lang siguro kahit magtrabaho na lang sa sa government o sa mga ganon, kahit para magano muna magsimula. Tapos noon siguro tambay ako dito mga isang taon din. Tapos biglang tumama yung pandemic. Tapos sabi ko, ano ba yan? Parang hirap maghanap ng parang laging nahihirapan ako, pinapahirapan ako ng panahon Ang bihira. Sabi ko, hanip naman yan. Tapos, yun, si tita na, kung gusto daw, sumama kay Kalingap Rab. Una pa, parang editor pa sa akin nila, sabi ko, pumunta ka lang daw sa bahay nila. Parang nakakatuwa talaga, parang nakadestin talaga akong sumama kay Kalingap Rab. Nung gano'n, nakatadhana talaga, ibang klase. Nakakatuwa. At siyempre, yung talagang parang nakakatuwa na parang yung Diyos na gumabay sa akin para mapunta sa sa lugar na to. Halos lang din naman. Halos pare-parehas lang about sa career kasi nung time na yon is pandemic. Siyempre, hindi biro yung mawalan ka ng trabaho or i-sacrifice mo yung regular na work mo na sumasahod ka naman ng okay. Sumasahod ka ng magandang sahod nung time na yun. Tapos pandemic pa nun, ang hirap ng work. So, nung time na yun, talagang ito yung isa sa pinag-isipan kong desisyon, yung mag-resign ako at pumunta ako dito, umuwi, para tumulong kay Papa. Yan, yun yung pinag-isipan. Yung matagal ko talagang pinag-isipan na halos di ako makatulog ng ilang araw. And then, ayun, mabuti na lang, sinacrifice ko yung work ko para dito sa Kalingap. Kasi kung hindi, wala ngayon ito. Wala si Pas AR, baka di ko siya makilala. Wala sila David, kilala ko na. Pero yung iba dito, baka di ko kasama ngayon. Walang mga pabahay, walang mga tinutulungan. Oo, yun. And then, tapos yun, talagang sobrang thankful ako kay Lord na buti na lang. Yun yung biggest, buti na lang. Buti na lang nag-resign ako. Buti na lang talaga nag-resign ako noon at tinulungan ko si Papa. Ngayon, eto na mas malaki na yung subscribers kay Kuya Bal, no? Tapos naging top 12 pa. Grabe, di ko akalain sa buong buhay ko na mangyayari ito talaga. Na magiging vlogger ako pero di ko asahan na mapapahanay pa tayo sa mga malalaking pangalan na mga vlogger. Siyempre, thank you kay Lord. At dahil sa kanya to, kay Lord, pinano niya ito. Ako siguro pas yung hindi ko nagawa na desisyon na naging masaya ako ngayon.
siguro yung pag-abroad pass. Kasi noon, binala ko talagang mag-abroad ay. Kumbaga, lahat ginawa ko, nakakumpleto na ako para mag-apply na pa abroad. Pero, nangibabaw yung sabi ko baka hindi ko kayanin. Pag na-homesick ako, hindi ganun kadaling umuwi. Kaya thank you kay Lord na, na kung nag-abroad ako, baka wala ako dito, hindi ako kasama ng Keyboys. At hindi tayo ganito magwala tayong sama-samang ganito. Meron man siguro, baka ibang tao na. Salamat na hindi natuloy. Ako parang pares lang din nung kay Pure Health. Masaya ako na hindi ko tinuloy yung biyahe ko noon. Ibang biyahe yung pinuntahan ko, biyahe nila Kalinga Prab. Kasi sa totoo lang po, sasakay na talaga ako dapat ng barko at yun. Isa yun sa big break ko as as officer ako noon, yung sakay ko na yun. And malaki yung sahod na sinugal ko para sa walang kasiguraduhan, pero masaya ako sa pinili ko ngayon. And siguro kung tumuloy ako noon, baka hanggang ngayon wala pa akong asawa. So package deal, no? Dahil doon, nagkaasawa si ate. Baka nagpapalakas ka kay Emmy na nanonood si Emmy. Baka mapanood. May laro mamaya magpapaalam. Siguro para din ito sa ating lahat sa mga may asawa na. Kumbaga, i-share ko lang yung experiences ko, pastor. Para at least dun sa mga may asawa na ayan. Yung pagiging faithful siguro natin sa ating mga kabiyak. Kasi, kumbaga, yan, i-share din natin yung experience natin. Si Kuya Bobby, may experience din naman to. Nung time na yon na may asawa na tayo, kumbaga, na-list tayo sa kumbaga, umiba tayo ng linya. Kumbaga, nagkameron tayo ng isang partner na halos iniwan ko yung pamilya ko. Tapos sumama ako. Kung may asawa na ako, pastor, kasal kami, may 2 na kaming anak nun. Tapos sumama ako sa iba. Yun yung halos 1 year akong hindi umuwi sa bahay nun. Talaga, grabe talaga Tapos yun yung pinaka masayang desisyon ko siguro na hindi ko ginawa. Tapos ginawa ko na bumalik ako sa aking pamilya. Yun yung pinaka masayang desisyon sa tingin ko na nagawa ko. Yung bumalik ako sa pamilya ko at ngayon magkakasama kami at masaya naman po kami. Yun siguro basta para sa akin lang, pastor, yun yung sa tingin ko na pinakamasaya na hindi ko ginawa. Na pinili ko yung tama. Yun ang, pastor, salamat po. Ako naman kasi bago ako naging ganito, matagal ako sa hotel, Naging hotel sa Maynila. So alam ni Doc Labiano sa Pasay, sa Baclaran. Ang daming mga nangyari na ngayon ko ikinatuwa na hindi ko ginawa. Dahil may mga punto na siyempre nasa hotel ka, kasama mo yung mga iba't ibang lahi. May mga time talaga na ayain ka temptation. Pero nung pag nasa room na kami, parang mali, merong mali yan. So hindi ko talaga, may bumubulong na parang mali yan. So ang ginagawa ko, parang back out ka. Lumalabas ako sa kwarto. So siguro kung nagawa ko yun, baka wasak na yung pamilya ko. Kung ginawa ko talaga yon. So ngayon, kagaya sa topic na to, tumpak siya na sabi ko, naging masaya ako na hindi ko ginrab yung pagkakataon na yun na nandoon na Tapos ibang lahi pa yung mga ibang lahi pa yung kasama mo. So, yun lang. Masaya ako doon sa unang mga panahon na nasa transport provider ako. Lahat nabibili ko, lahat ginusto ko, nakukuha ko. Pero sa panahon ngayon, hindi ko siya pinili. Hindi ko siya pinili dahil iba ang pinili ko. Ang pinili ko yung mapunta dito sa Kalingap. At masayang-masaya ako rito. Na hindi ko man natupad lahat ng pangarap ko doon sa isang gusto ko na hindi ko pinili. Pero lahat nung napunta ako sa Kalingap, nakuha ko lahat ang mga biyaya ng Panginoon na ibinigay sa akin. Totoong biyaya talaga na siyang dahilan kung bakit masayang-masaya ako ngayon dito sa bago kong natuklasan at pinili ko na talaga. Salamat.
Masaya sana ako pero hindi ko ginawa yung pagiging yung kahit extra na lang sana sa mga taping baga sa sa ABS-CBN, GMA. Yun yung masaya ako doon pag kasi marami na akong nag-audition ako sa Survivor Philippines, sa QTV channel. Sa QTV channel pasado ako, nakapag-perform ako sa TV noon. Yung kinaya ko yung mga boses ng Oh. Kaso pagdating doon, nawalan ako ng boses. Imbis na Mike Enriquez, naging parang iba. Yun, pero ngayon, nandito ako sa Kalingap, parang unti-unting natutupad yung gusto kong mangyari na, yun, kita. Kaya, laking pasalamat kay Kuya Bal, kay Kalingap, grabe. Talagang, ito na talaga yung plano ng Diyos para sa akin, pamilya ko. Ayan. At isa pa yung yung tatay ko, nabigyan ko dapat ng magandang kasi tumira kami sa bundok noon. Talagang ang pangarap lang ng tatay ko noon magkaroon ng transistor radio. Ang hawak lang niya araro lang tsaka namatay ang tatay ko, talagang ubod kami ng kahirapan talaga. Kaya pinursigi ko rin nangarap din ako para hindi lang yung tatay ko, pati yung sarili ko, yung pamilya ko. Hindi ko maranasan yung naranasan ni tatay. Ayan. Para sa akin yung kung saan ako masaya pero hindi ko ginawa. Siguro yung yung hindi. Yung nagtapos ako ng pag-aaral, di ba, teacher ako. Masaya ako noon, pero, nalugmok ako, no? Naranasan ko yung, yung nag-apply ka, tapos, hindi ka tinanggap. Yes. Hindi ko alam kung yung pinagbabasihan nila, di ba? Kasi sa panahon ngayon, kung ikaw ay with honors, ikaw ay may backer, tanggap ka agad. Parang may rejection. So, sa sa panahon ngayon, sa panahon noon, kailangan ko ng pera din kasi nung time din noon, yung mama ko ay nagkasakit din. Kaya, buti na lang, andito ang Kalingap. Si Kuya Bal, nakilala ko sila, Kalingap Prab. Nasama tayo sa grupo at yon, masaya ako dito na nakilala ko din ang Team Kalingap na bago man nawala si Mama, nakatulong na ako sa kanya. Salamat po sa Team Kalingap din po. Hanggang ngayon, andito pa ako. Sa akin naman, kagaya po nila Pure Help, si Tol Ian dati. Di ko rin natuloy yun sa pag-ibang bansa din, yung pag-abroad po. Dahil siguro sa anak ko pala, sa iyak, yung pag nalaman niya na mag-ibang bansa, ayaw talaga niya halos, kumbaga mamatay-matay sa kaiyak. Parang yun yung pumigil din sa akin. Saka, siyempre, gusto ko saan dati, pero mas pinili ko yung mag-stay dito sa Pilipinas para magtrabaho kahit mahirap. And hanggang sa nakapasok ako sa Team Kalingap, nakasama yung sila Kuya Bal, sila Boss Kalingap. Yun yung siguro yung masayang decision ko din na hindi ko talaga pinili yung sa ibang bansa. Ganon din. Salamat po. So, sa akin siguro about sa career ko sa pagiging teacher, hindi ko tinuloy yung offer ng dalawang beses na offer sa akin ng at least pangarap ko din yun na school na magturo doon. So, isang malaking school na magiging university na din. 2 beses ako yung na-fairan. Sinabi ko yung kay Rab bago parang 2 weeks, 1 week pa lang ako noon. So, dalawang... Sa akin, pa lang, sisimula pa lang. Oo, kakasimula lang talaga. Oo. Wala pa talaga. So, siguro yun po yung, yung masayang decision ko na hindi ko tinuloy. Ayun, yung magturo doon sa school. Siguro nakatali na ako doon ngayon.
Kahit pangarap po, hindi ko natuloy kasi may mga nag-iintay din sa akin doon na gusto ko talaga na mangyari. Like yung maging coach ng isang varsity team, tapos magturo sa mataas sa antas ng paaralan, parang ganun. Which is inline doon sa aking sa aking career and passion. Pero buti na lang. Thank you Lord kasi kasi sigurado nakatali ako doon ngayon kung ginawa ko 'yun. Nasaan kaya tayo kung ginawa ninyo yung hindi nyo ginawa? Ako siguro pa yun, nasa ibang bansa na ako ngayon. Oo, ibang bansa. Kasi yun din yung ko talaga, plano. Saan o Hollywood? Kahit saan. Sige po, punta po tayo sa Mga Ngaral chapter 8. Madali lang natin ito pag-usapan.